National Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pag-usapan ho natin itong MSRP sa karneng baboy. Good morning po sa inyo, Chairman So. Good morning. Good morning. Yeah, morning, Sander and Jay. Magandang umaga. Opo. Kung ipinatupad na ho nung March 10 pa, supposedly yung maximum suggested retail price, bakit ho may mga palengke na hindi ho nakakasunod doon sa 350 at 380 dapat na per kilo ng baboy? Yeah, yun ang titignan natin, no? So, kasi yung farm gate, bumaba na ng 230 yung price ng farm gate. So, dapat yung target na presyo na 350 to 380 dapat nandun na yung presyo. 280 at 230 sir ang farm gate price. 230 yung farm gate plus yung sinasabi natin sabit ulo, yung tracking, yung pagkatay up to dun sa slaughterhouse, no? And nakatay na yun. Ang computation kasi is around 70. Tapos so kung 230 at plus 70 is 300, from that point to retailer 50 pesos yun. So dapat ang presyo is 350 yung kasim, and yung liempo dapat 380 lang. Ba't kaya ganun? Ang hirap, no? Opo. Kung sa inyo pong end, Oo. sapat na yung MSRP na 350 at 380, bakit ho hindi na-achieve, no, sa mga retailer? Yeah, bali kaya tinitingnan natin kung anong market pa may problema. Kasi yung nasa province for the past 2 weeks mas mababa pa sa sa 350 to 380, no. So titingnan natin kung saan at bakit hindi nakakasunod. Opo, kasi 'di ba kung sumusunod naman yung mga pinanggagalingan po ng mga baboy sa farm gate price, tapos hindi ho kaya sir nasa mga middleman po yung problema? So far, ang Department of Agriculture nagpatawag naman ng etong mga biyahero ang tawag, no? And yung nagdadala dun sa slaughterhouse para may slaughter, and of course yung mga producers. So dapat nasunod yung presyo niya. Sir, yung farm gate price, hindi naman po ba lugi rin po dyan yung mga hog raisers? Kasi baka mamaya binabaho nila yung farm gate kasi para lang ho, alam mo yun, makasunod lang po dun sa rin sa MSRP. Hindi, no? Dahil kinompute na natin based on dun sa backyard. May kita na rin yung farm, no? So hindi natin nakikita na dapat mas mataas pa doon ang price. Ang nangyari kasi nag-adjust lahat, no? Kasi biglang tumaas din yung farm gate, and yung mga nagbiyahe noon, biyahero ang tawag natin, may markup din medyo mataas. So ang ginawa natin, nag-meeting is para ma-set yung price para at least yung consumer naman hindi kawawa. Yun ang napag-usapan dun sa mga meeting. Pero ang supply ho ba natin ng baboy ay sapat naman po? Yeah, yung yung last year, remember, July to December, dun tinamaan yung mga farm, no? So yung production ng July to December, kasi take mga 6 months, 5 to 6 months bago may makabenta. So yung
yung naapektuhan ng July to December, yun ang production na maapektuhan sa January to May. So doon nagkaroon ng problema yung stocks, no? Etong parating ng up to May na stocks. So kaya yun ang problema natin ngayon, na lumiit yung supply ng ating local production. Opo, pero hindi naman po yun sa bagay kasi 'di ba malapit na rin po ang Holy Week, ang mahal na araw. Kapag po ganitong panahon, 'di ba kadalasan po bumababa po yung demand. Isda ang sa karneng baboy. Hindi naman po kaya magdulot po ito ng pagkalugi sa mga magbababoy? Hindi naman, no? Kasi yung weight ng kinakatay ngayon, kaya pa magpalaki yung, kasi kung mas malaki ang baboy, mas advantage dun sa producer. So hindi natin nakikita na with this Holy Week magkakaproblema rin yung mga producers. Sana dun sa gagawing pag-uusap po ng DA kasama yung mga stakeholders, matukoy na po talaga kung ano yung problema, bakit kahit nagtakda na tayo ng MSRP, hirap na hirap po makasunod yung mga retailer. Sir Engineer Rosendo, so sa mga susunod na araw makikibalita po ulit kami sa inyo, sir, ha? Okay. Mag-update na lang kami. Ayun, maraming salamat po. Yan po si Sinag Chairman Engineer Rosendo So. Kasi sayang kung 380,